Hello guys, medyo natapos-tapos na konti yung yung coral na pinagawa natin, kaya maglagak tayo ng mga sisiw dito guys, na yung malalaking mga manok guys na hindi kayang lumipad. Yung chicken, ano yun? Chicken Ella King. Chicken ba yun? Or ewan ko ano yun, parang bantres guys, nga parang di ko malaman ang lalaki. Pagkatapos nito guys, nagpa-welding tayo ng nauna pala yung welding natin ng bintana. Kaya alam nyo na guys, kung nakakilala kayo sa akin, alam nyo ang dahilan kung bakit pina-welding ko yung bintana guys. Lahat paikot yung 4 na bintana guys, pinapa-welding ko talaga. Ginawa ko talaga ang lahat makakaya ko guys, kahit walang pira yung yaya nyo. Nangutang, nanghiram, nangutang guys. Ito guys, pati yung ko sa yung yung kalan ko, ginawa ko rin yan guys. Kasi yung kawayan lang, yung dating kawayan yan guys, yung dito yan. So walang tibay talaga, kailangan tibayan talaga yan guys. So dito hindi ko na pinag-aksayahan ng kabilya dahil nga pinag-anuhan ko na lang yung matibay na mga kahoy. Pinagtataklapan ko ng matibay na kahoy. Siguro naman guys, hindi naman kayang buklatin o alangkasin ito. So pagkatapos nyan guys, pinagawa ko na yung kwarto ng anak ko, na alam nyo na guys, pinapailan yun dito guys, pataas tsaka kwarto niya guys, pulido na guys. Ay pinto na guys, paikot yan, bato guys. So siguro naman hindi na yan siya tatalon doon sa may pinaka yero, bubong. So yan na po guys ang nangyari sa bahay ng yaya nyo. Bahay ko talaga guys is marupok, lalo na dinaanan ng bagyong Odette. Di ko na alam kung paano ko itatayo itong bahay ko guys. Grabe ang rupok talaga guys. Kita nyo guys, ito yung tira salin ng Odette guys. Oh, makapal pa ata ang papel nito guys eh. Pinagtataklap ko na lang yung yero nito guys. Oh, para lang medyo hindi tayo silipin ng mga naninilip dyan guys. Sa kagagawan ng anak ko guys, itong nangyari sa bahay ko guys. Pinapadalhan ako ng anak ko, nangungutang yung anak ko guys ng pera sa, hindi ko alam kung saan siya nangutang, para lang ipadala sa akin para gawin ito. So ito yung loob ng dating tindahan ko guys. Ito may rep ako pero hindi na gumagana, wala nang preyon ata yan, wala na, tagal na ba tapos ng Odette, wala na rin siya, naghiwalay na kami niyan guys. So ito yung mga papag dati sa kwarto. Ito gawa ko lang talaga yung mga papag guys, gawang yaya, so walang tibay na maasahan. Ito guys. So ito guys yung bintana ko. Dito kami, may papag dito eh. Dito kami matulog mag-asawa. So ito yung bintana ko guys, ng giray-giray. Nilagyan ng plastic. Kasi pumapasok ang, pag humangin at umulan, pumapasok yung tubig dyan guys. Ulan. Tapos ito, pinagtatabi muna yung papag dyan guys, pinagbabaklas dahil nga ginagawa yung pader guys. So ito yung dating pintuan guys. Ngayon pinagtapal ko na yan guys, kasi dito ko naisipan gumawa ng pinto guys. So hindi pa talaga yan tapos guys, buti na lang binigyan ako ng mga kahoy ng kapatid ko guys, yun ang gawing jam. Kasi maganda daw ito guys. Oh, kahoy na naga ito guys, naga, tsaka kung ano ba yung isang, yung matitibay, ito yung Hindang. ano ba yun, yung
Makati na matibay. Hindi ko alam yung mamaya i-ano ko na lang guys, chat ko, i-letter ano ko na lang dito kung anong klaseng kahoy yan. Basta matibay yan guys. Bigay po yan ng kapatid ko na sinong nato. Buti na lang guys, binigyan ako. Kumpleto yan guys. Hindi ito kasali sa pinto to dati. Kumpleto yan guys. May pa jam, may pa ano ng pinto. Yung frame ng pinto. Lalagyan ng plywood. Kumpleto yan. Tsaka ito na yung kwarto niya guys. So di pa siya nakaligpit guys. Hindi na natin buksan yan. Paikot po yan guys hanggang doon sa may kwarto isa. So hanggang dito po yung hollow block guys. So hindi pa talaga yan tapos guys. Ito mga kayaya, hindi pa talaga tapos. Ito yung lalagyan ng jam. Pero wala talagang pera yung yaya nyo. Ewan ko kung kailan pa yan. Yan nyo na. Baka nalo tayo ng loto. Ewan ko lang guys. Ito yung kwarto ng panganay ko guys, pero hindi pa talaga yan naayos dahil nga wala ng budget. So ayan kung may matira man yung gawing pinto na plywood, ito palagay ko dito para medyo mag-ayos naman. So ayan, paikot niya po yan ng pader guys. Yan na yun guys. Doon yung kabila, yun ang kwarto niya guys. Mo bebe. Uy, chisin na milk day ang ulam niya. Ay, milk. Sarap. Yan ang CG boy ko. Nagwapo na bibi na yan. Kaso, pila ra kabuok ang mabanggit. Malitok. Di pa alam magsalita. Nood siya ng TV guys. Nick Jr. Yung TV na yan guys, utang po yan. Di ko alam kung hulug-hulugan po yan guys. Di ko alam kung matatapos ba yan. Sana Lord matapos. Ito yung bintana na merong kabilya. Wala pa kasing pangtakip ng bintana guys, kaya yan ginawa ko ng ganyan. So guys, nakita nyo na yung loob guys. Balik tayo sa likod guys, kay mayroon akong binabantayan doon na yung siga. Ngayong araw guys, pinatigil muna yung gawa dahil wala pa talaga tayong budget guys. Dahil di ko alam kung paano ito guys sasabihin dahil wala nga ang yaya nyo. Okay guys, ito yung harapan ng bahay ko. Marupok ang ginawa kong tindahan dati. So dahil sa anak ko na yun guys, hindi nagtuloy-tuloy ang paninda ko. Dahil pag lumaya siya guys, so naiwang tiwangwang yung tinda ko. So walang nangyari, ang pangkumpra ginagawa ko yung pamasahe, panggastos kung saan-saan ko siya hagalapin guys. So nangyari guys, tigil si yaya nyo. Ngayon guys, balik tayo sa nangyari ngayon. So pinagawa ko ngayon guys, ito nag-garden naman yung yaya nyo. Nakaraan, di ba, pinupost ko yung yung mga tanim ko na mga talong, okra, sili, sibuyas, ganun yun guys. So ito yung harapan ko guys. Dati meron yung pader-pader na yero guys, yung coral. Kaso binaklas ko kasi ginawa ko nga doon sa likod. Di bali nang walang yero din, walang harang dyan kasi may mga bulaklak naman. Ang importante kasi doon sa likod guys, kaya naggawa kasi ako ng coral dahil nga may alagain ako ng manok, nang hingi na po ako. So balik tayo dito guys sa likod kasi baka sumiklab na yung apoy na ginagawa natin. Ito nang patay pala guys. Ito yung likuran nga guys. Ito hindi yan
kabila yan guys, yung may-ari niyan, kapitan. So budigan niya yan guys. Ang daming paninda yan dyan guys sa loob. So ito na ngayon guys. Habang nagwawalis tayo, tumpok-tumpok natin yung sigain o mga dahon-dahon. Ikwento tayo sa inyo guys ng kaperaso. Yaya nyo kasi yun guys, sa nakakilala sa akin, alam nyo kung ano ako, sino ako. Dati po akong OFW guys, pero may edad na ako nag-OFW. Mga siguro nasa 42 ako noon. 42. 43, 42. Nandun guys. Tama-tama lang yung edad ko na yun guys. Kasi hindi mo kakayanin siguro homesick kung nandun ka sa labas ng bansa. Kung ano, yung mga bata ngayon, bilib lang ako sa mga bata ngayon. May ibang bansa. Bilib ako sa kanila. Shout out pala sa mga OFW sa Kuwait, Lorena, Lenugon, at saka ni Minchu Pukelya sa may Qatar ba yun si Minchu? Tsaka yung iba kong mga kasamahan dyan, kay yung kasama ko dati si shout out sa friend ko na si Di ko ma-mention, shout out sa iyo, nasa Kuwait ka. Friend, hello. Alam mo naman yung sana okay ka. Kaibigan mo. Ingat ka dyan. Limutin na rin. So, mga friend, mga followers, shout out sa inyong lahat. At thank you sa mga pag-follow, sa mga pag-views sa mga post ko. Balik tayo sa aking life guys. So ito na nga guys, malapit na sana siya matapos itong pinagawa ko guys. Ang gawin na lang sana is yung maggawa ng jam doon sa may main door, tsaka gawang pinto, tsaka gawa ng mag-finishing kasi ka-order naman ako ng semento kaso wala pa rin buhangin dumating. Nagpapasabi na ako dun sa mga nag-ano ng buhangin pero wala pang dumating. Siguro next week sana meron ng buhangin kasi wala ng budget yung yaya nyo guys. Tsaka ito na nga ngayon guys. Ganito ang buhay ng inyong yaya na sobrang hindi ko alam, pero thankful, thank you Lord pa rin ako dahil na-feel ko pa yung hangin, na-feel ko pa yung mga problema at mga blessings. Ibig sabihin buhay pa po tayo guys. Thank you Lord, thank you. So next upload po guys, abangan. Kaya marami pa po akong sasabihin sa inyo. Salamat guys. Ito lang muna guys ang ating iba-vlog dahil nga sa sitwasyon ngayon na hindi pa pwedeng sabihin yung iba na pangyayari sa buhay ko guys. Okay guys, thank you. Salamat. Abangers next episode. Thank you guys. Thank you kayaya, kayoyo, ka mga inday, mga undo, mga manang-manong. Thank you sa lahat. Thank you Lord. Thank you.